Sa ating po namang Sports 5, abay magkakaroon nga po ng Game 7 ang PBA Philippine Cup Semifinals sa pagitan po ng Meralco Bolts at ng Barangay Ginebra Gene Kings. Ito nga po ay kasunod ng madamdaming panalo ng Bolts sa Game 6 kagabi, 86-81. Abay nagpakawala po ng 8-1 run ang Meralco pagpasok po ng fourth quarter, dahilan para makagawa ng maliit na separation sa Gene Kings. Ito nga po'y kasunod ng inalagaan nilang mga maigi ang bentahe hanggang sa final buzzer. Sani Puwersa ho, ito ha, maligayang bati sa iyo, Bong Quinto, mabuhay. You make, as usual, your mother proud. At si Chris Newsome, para po sa Meralco matapos magtala ng 23 at 21 points. At tutungo po naman sa San Jose City sa Batangas ang dalawang koponan para po sa Game 7. Naghihintay kung sino ang mananalo. Opo, ang Beerman dito po sa seryeng ito, kung sakasakali it's either Gene Kings versus SMB or Bolts versus SMB. Mabuhay po ang mga koponan na ito. May the best team win. Tama. Samantala, nako ito, best team din para sa volleyball. Muling pinataob ng Alas Pilipinas ang Australia para sa bronze medal sa AVC Challenge Cup. Dominante ang naging panalo ng mga Pilipina na 3 sets lamang ang kinailangan para magwagi sa score na 25-23, 25-15 at 25-7. Tinambakan nila sa dulo ang Australia. Ito nga pong unang beses na nagkamedalya ang bansa sa isang AVC-sanctioned na torneo sa loob po ng 63 taon. Ganon katagal ang inantay natin. Nakakatuwa panoorin itong volleyball. Ano? Kasi Sobra. pagkatapos mo maka-score, nagkukumpulan sila. Ano kaya pinag-uusapan nila habang nagkukumpulan sila? Nice one. Siguro ganon. Di ba napapansin po ninyo? Laging ganon yun pag Kasi sa nakapuntos. basketball hindi ganon eh. Pagkakashoot, takbo ka kaagad, depensa ka kaagad, di ba? Sa kanila ho, pagkakaroon ng puntos, kumpulan ka agad sa gitna. Ano pinag-uusapan kaya? Nagpapalakpakan pa yung Naisip mo ba minsan. yun? Nagpapalakpakan pa yung minsan, di ba? Oo. Ano kaya mga pinag-uusapan? Itatanong ko kay Cici Rondina. Oo. Kung ano ang magandang tanong yan, ha? Oo. Lagi yung pag nanonood ako, ano kaya, di ba, pag naka-score, punta sila sa gitna, tapos usap-usapan sila. Actually, kahit yung kabila ang makascore minsan eh. Di ba? Tumitigil din sila, nagkukumpulan pa rin sila. Mamaya itatanong natin yan. Eto nga po, uulitin ko ang unang beses na nagkaroon ng medalya ang Pilipinas sa isang AVC-sanctioned na torneo sa loob ng 63 years. Balanse ang naging opensa ng mga Pilipina laban sa pangunguna ng 14 puntos. Galing Ito yun. pa, baby. Taas tumalon, ano? Ang maganda dito sa batch na ito, Ayan, pinaghalong Ano pinaghalo? PVL tsaka UAAP players. 14 puntos sila Salstar Angel Canino. Saglit lamang magpapahinga ang Alas Pilipinas bago tumulak naman pa South Korea para sa isang exhibition game sa June 7. Bahagi ito ng paghahanda nila sa FIVB Challenger Cup sa Hulyo kung saan mas malalakas na kupunan na ang kanilang makakalaban. Pero once again, congratulations Napakalaki. Alas Pilipinas. Bronze medal sila dito nga sa AVC Kagandahan Challenge kasi nga Cup. dito, developing po ito, no? At hayaan niyo po bukas makalawa. Lalo pa ho tayong magpapakitang gilas at magiging atin na ang kampyonato. Agree. Alright, wag po lamang tayo masisiraan po ng loob. Congratulations, you're the best. At huwag kayo masyadong magpapaniwala sa mga haka-haka. Nagtapos po naman sa ikapitong pwesto ang Olympic pole vaulter. Ito si EJ. Alam mo kung bakit? EJ Obiena sa Ostrava Golden Spike sa Czech Republic. 5.52 meters lamang ang naklear ni Obiena matapos maputol yung kanyang pole sa gitna ng competition. Ay, sayang. Ito ho yung dahilan nito eh. Sa isang post, ikinuwento po ni Obiena ang mga hassle na kanyang pinagdaanan para maibiyahe ang kanyang pole mula Los Angeles patungo po ng Czech Republic. Nakarating lang daw ho ang kanyang poles 2 araw bago ang torneo. Nawala pang araw po at inabot pa ng ilang oras ang paghahanap. Sa kabila niyan, inaasahan pa pong lalaban pa rin si Obiena sa Oslo, sa Norway ngayon pong araw. Sana nga makakwalify siya tuluyan para po sa Paris Olympics. Ang hirap din kapag diba, nawawala ka sa focus tapos nabali pa yung kawayan. Yung pole. Kawayan.
Hindi yun kawayan. Ah. Nabanggit mo lang si Sir Darly. Naalala mong kawayan, ha? Oo. Parang gusto ng lechon. Oh, hindi na gumagamit ng kawayan ngayon. Ay, hindi na. Oo Bakal nga, na ginagamit bakal na. ng lidyas. O, sige. O, ito naman. Doon sa amin, kawayan pa rin ang ginagamit. O, ito mga kapatid, na-sweep naman ng Pola Pilipinas ang ikalawang leg ng The Asian Tournament na ginanap sa Pasig sa Iloilo. Tinalo nila ang Taiwan Mustangs 72-69 para sa kanilang ikalimang sunod na panalo. Malaking bawi ito dahil hindi sila nanalo sa 5 laro sa unang leg ng torneo sa China. Ang The Asian Tournament ay isang bagong tatag na palaro na kinabibilangan ng 8 koponan mula sa magkakalapit na bansa sa rehiyon. Target nitong maging kapalit ng ASEAN Basketball League na hindi na isinasagawa. Sa Mindoro naman gaganapin ang third leg ng torneo. Samantala pa rin, ito po ang pahabol pang isang Sports 5 News. Isang Pinay ang unti-unting gumagawa po ng pangalan sa motorsport. Partikular po sa drifting. 2 beses nakapasok po sa podium si Bella Crabe Caniete sa Women's Drift Challenge sa Banten, Indonesia. Sa round 5, nakuha po ng 12 anyos na si Caniete ang unang pwesto. Bata pa ito, ang galing na magmaneho ha. Sa round 6 naman, nagtapos siya sa first runner-up. Siya ang una at pinakabatang Pinay na nagwagi sa isang all-women drift event sa ibang bansa. Wow, man. Drifting. Grabe, 12 years Galing. old drifter. Husay. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.